Sa totoo lang, sobra akong disappointed ngayon sa nangyari sa Pilipinas dahil itong nangyari ngayon sa um, ibig kong sabihin yung gulo nga sa politika. So, bilang isang manggagawa, OFW, parang napag-isip ako na panahon kasi itong administrasyon na talaga ngayon, ang mga OFW, itsapuira talaga kami. Wala talaga silang mga programa, wala silang mga plano, kung ano ba talaga ang pwede namin na mga benepisyo pa nga, dagdag na benepisyo na makuha namin. Just in case man na magre-retiro na kami o mayroong magkasakit, mayroong mawalan ng trabaho dito sa ibang bansa. Kasi di naman natin masabi kung hanggang kailan din tayo magtatrabaho dito sa ibang bansa. So, ito no, bilang simpatiya sa ibang mga OFW at bilang magsasalita na rin talaga tayo na ano nakikita sa Pilipinas natin ngayon. Parang para sa akin, kasi tayong mga OFW, malaki ang ambag natin sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang laking ambag natin na mga contribution natin sa mga padala natin, ibig sabihin ng ano natin mga remittance ng bawat OFW. So ilang milyon tayong mga OFW nasa buong mundo na nagpapadala tayo ng pera sa Pilipinas kasi doon ang pamilya natin, doon ang ating mga binabayaran. Kaya nag-obliga tayo na magbabayad talaga. Monthly, nagpapadala ito sa Pilipinas. So bakit dito ko nagsimula? Bakit ako pahinga muna sa mga nagkukomento dito sa mga nakikita ko sa mga balita? Ito yung gusto kong ipaabot sa gobyerno na to na bilyon ang aming naibigay sa inyo. Bilyon ang naibigay namin ng ekonomiya sa Pilipinas. Ambag namin sa Pilipinas. During the time ng pandemic, OFW po ang bumubuhay ng ekonomiya sa Pilipinas. Kami yun sa mga padala po namin. So ito nangyari ngayon sa Pilipinas, nakikita natin ang Pilipino, ang daming naghihirap, ang daming nagugutom. Gawa sa ganitong mismanage po ang pera natin. Sabihin ko natin kasi tayong mga OFW, isa tayo sa pinakamalaking ambag nga sa ekonomiya ng Pilipinas. So dito ako, sumama ng loob, dito ako galit sa gobyerno ito dahil baliwala lang talaga. Nangyari na nga dito ngayon, nakikita naman natin ngayon kung sino talaga ang sobrang api na. Itong si Vice President Inday Sara Duterte. So, ang gobyerno parang bulag, pepe at bingi na nito ang sitwasyon natin ngayon. Kongreso ganun din. Parang akala pa nila ang Kongreso ngayon na wala ng katapusan ang mundo. Kami nang may hawak dito ngayon. Nagkamali kayo kasi parating ang eleksyon, lahat kayo dyan sa Kongreso, lahat kayo dyan, i-mention ko na lang din, Quadcom, hindi kayo lahat dyan makabalik sa inyong posisyon. Lalo nang kayo naghari-harian dyan, malamang kayo dyan, mayroon talagang pupulutin talaga kayo sa putikan. So kami, hindi lang kami na mga OFW na nahirapan din sa aming mga trabaho dito sa ibang bansa. Pero nagtiis kami dito para nga sa pangarap. Pero kayong nandyan sa Pilipinas, gumagastos ng pera sa taong bayan, hindi nyo inayos. Lalo na yung namuno sa, sa Kongreso, yung speaker dyan na sobrang buaya, yung speaker dyan na sobrang baboy, ayusin nyo ang pundo ng gobyerno. Wag lang yung isang VP ang habulin nyo. Kung gusto talaga ng transparent, bakit di natin bulat-latin din ang ibang mga budget na hinihingi dyan? Porkit ba ang speaker, presidente at saka speaker, hindi sila pwedeng ma-audit? Kaya lakas loob kayong ganyan, na ang lakas nyong loob na itong mga vice president ang inyo ngayon ang pinagtulungan para pwede silang bulat-latin, pero kayong
presidente saka speaker, hindi kayo pwede dahil walang batas eh. Kaya pala. So naisip ko to, bakit? Kung paano kaya kaming mga OFW, pilayan namin ang ekonomiya ng Pilipinas, itong administrasyon na to, di kami magpapadala ng mga remittances. Anong gagawin nyo dyan? Kung ang inyo bang kita dyan sa Pilipinas, sapat ba sa hinihingi nyong trilyon ngayon na inaantay na lang yung matapos yan dyan sa Senado na ipailhatid na kay Bongbong Marcos para pirmahan niya na, para magiging batas, para magiging budget niya. Budget sa buong Pilipinas. Paano kaya sa sunod kung kaming mga OFW mag-usap-usap na hindi tayo magpadala ng Pilipinas para yung presidente dyan na sobrang hindi marunong gumastos, hindi marunong mag-isip, pilayan natin ang ekonomiya. Tingnan natin kung sino magugutom. Galit ako dito sa nangyari sa Pilipinas kasi kami mga OFW nga, grabe ang pagsikap namin dito, grabe. Dugo at pawis ang puhunan namin dito. Pero pagdating sa Pilipinas, yung mga remittance namin doon, nakikita namin hindi maayos ang paggastos. Kagaya ng nakaraang administrasyon, ano ang ginawa ng administrasyon dati? Ang daming mga plano, ang daming mga natupad na mga plano na nakikita ngayon. Dahil sila may malasakit sa aming mga OFW. Pero itong gobyerno na to, walang awa. Hindi nga naawa to sa mga dyan sa Pilipinas. Nagbigay lang ng ayuda. Ng ilang libo ang binibigay. 2,000, 3,000. Ilang araw lang yan. Tapos, proud pa kayo na namigay kayo ng pera na hindi naman yung pera yan? Kung yung gagawin namin ngayon kung hindi kayo umayos, kung pilayan namin kayo dyan sa Pilipinas, kung wala lang kami dyan na na papadalahan talaga ng pera, pwede namin i-boycott na hindi kami magpadala ng pera, remittance sa Pilipinas. Pero kung may ibang paraan na hindi namin maanon dyan ang remittance namin, gawin namin yan sa pagkaganito kagulo na ang Pilipinas ngayon. Na ang gobyernong ito walang patutunguhan. Sobrang sobrang sakit sa mata yung mga balita. Parang kayo lang ba ang dyan? Parang kayo lang talaga ang iniintindi nyo? Ang daming taong nasa paligid. Rally dito, rally doon, tapos ang gobyerno bulag pa rin, bingi pa din, walang nakikita sa paligid. Dahil sariling interes pa din ang iniintindi, sariling interes ang iniisip. Lalo ngayon, palapit ang eleksyon, ang mga congressman, anong sabi ng BP? Pasensya na dahil kailangan namin ng pera kasi mag-i-eleksyon. So kaninong pera ang ginagastos nyo dyan? Tanong lang po mga congressman. Huwag kayong magiging siga. Kami ang siga ang nagbibigay ng pera dyan. Kayo nandyan sa kongreso, hindi kayo pwede sabihin na siga. Binuto lang kayo ng taong bayan. Tandaan nyo yan, hindi kayo magiging congressman, hindi kayo magiging senador, hindi kayo magiging presidente, hindi kayo magiging kung dyan, kung hindi kami ang bumuto sa inyo. Kami mga OFW, bumubuto kami din dito sa ibang bansa. Pero alam na namin kung sinong dapat namin hindi iboto. Dahil sa kumag na yan ng presidente ngayon, hindi talaga maganda mamuno. Nakapanggalaiti na sa aming mga tao. Kung naintindihan mo lang, ako nakaintindi ako sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Paano na kaya kung halimbawa kami nandoon, ako nandoon sa Pilipinas, actual na ganito nangyari ngayon sa politika, na sobra-sobra na yung hindi magandang nakikita. Tapos ang mga media hindi pinapalabas lahat ang nangyayari. Ang daming putol na mga video, ang daming putol na mga balita tungkol sa gobyerno. Dapat transparent lahat. Lahat bang media nabayaran na? Kung ang nagbayad nito ang gobyerno para hindi ilabas ang mga ibang balita dyan, sino bang nagbabayad dyan? Gobyerno, kaninong pera yun? Galing din sa atin mga Pilipino, kaming mga OFW. Kaya nga gusto ko, sabi ko, pilayan na lang kaya talaga itong yung presidente na to ngayon para matauhan talaga siya
Kung ano talaga ang pwede niyang aksyon. Sa bagay, blanco eh. Hindi niya maisip kung ano talaga ang anong ang punteriya niya. 2 taon mahigit na yung panunungkulan niya pero wala tayong nakikitang mga project na ginagawa na. Itong ginagawa niya ngayon na nagkakating ribbon, nagpupunta kung saan ng mga inauguration, hindi yan nasa kanya. Nasalo lang niya yan. Dapat kasi, kung sabi niya na mayroon mga investor na mga malalaki, saan ngayon yan? Anong ini-invest niyan? Bakit di pa rin makita sa taong bayan? Wag na yung puro daldal, wag na yung puro laway-laway lang dyan para makakuha kayo ng boto. Ang puhunan lang Diyos mga politiko, ayuda. Tapos itong presidente, ang puhunan nito, pagsisinungaling. Pang-inganyo sa mga botante na ito yung gusto niya. Pagdating ng SUNA, ang daming report pero wala namang totoo. Ilang milyon kaming mga OFW. Pag kami magsabay-sabay na hindi magpadala sa inyo ng pera dyan, sigurado, tagilid ang Pilipinas. Sabihin nyo na bakit tagilid? Ang laki ng ambag namin. Tuwang-tuwa nga kami pag tumaas ang value, tumataas ang palitan kasi pabor sa amin yun. Pero naisip din namin yun, disadvantage yun sa mga Pilipino na nadudoon. Kaya lang, di naman namin kontrolado din yun. Para sa akin, natutuwa ako na mataas ang palitan. Ay, nakakatuwa kasi marami kang gustong mabili. Pero isipin mo bandang huli na hindi rin yun nakakabuti sa atin kasi ang mga Pilipino ngayon, ang dami naghihirap. Umaasa ang iban sa ayuda. Ang problema lang sa ayuda, ginawa na ngayon yan, vote buying. Makikita nyo ngayon dyan na harap-harapan na binibili na yung boto nyo. Huwag kayong maniwala sa pagbigay ng ayuda. Tapos iboto nyo yung tao kung sino yan na namimigay sa inyo. Ang pagbibigay ng mga ayuda, hindi rin yan dumadaan sa isang kamay. Ang daming mga kamay yan, dadaan ng mayor, dadaan ng mga kapitan, o gobernador. Dadaan lahat yan. So, pagdating sa barangay, o pagdating pa lang sa munisipyo, nagiging may paborito na yan doon. O ito si kay kapitan na ito sa barangay na to, ibigay ko to kasi malakas ako doon nung eleksyon. O kaya malaki ang botante dyan kaya ibigay ko to. Sayang ng mga botante dyan sa barangay na yan. Kaninong pera yan? Binibigay sa mga mayor. Nanggaling sa taas yan, ibigay sa mga gobernador. Pagdating sa gobernador, i-distribute yan ngayon doon sa mga mayor. Ang mga mayor na ngayon yan, ang magbigay na rin sa mga kapitan. Para ang kapitan, yun ang magdadala ng tao para punta kay mayor. Si mayor naman, yun ang magdadala ng tao papunta kay gobernador. At si gobernador, yun ang magdadala ng tao papunta na sa taas. Kaya yung pera na yan na binababa doon sa mga mahirap, yan ang kasabihan. Ginigisa na lang ang sarili sa sariling mantika. Nililitson lang tayo sa sarili nating dalang kawayan. Yan lang ang ibig kong sabihin. Example lang yan. Na hindi natin akalain na ang dala nating kawayan, yun pala tutuhog sa atin. Ibig sabihin, yung pera natin, pinamigay doon sa mga taong bayan ang may-ari niyan. So tayong hindi nakakaalam, akala natin pera ng yun, politiko, hindi yun. Pera ng taong bayan yun. Ngayon maghabol sila dyan sa opisina na lang. Isang opisina lang hinahabol nila. Kasi malaki ang nila dyan na pag ito'y magiging presidente, pag ito'y babalik sa atin, yari sila. Yari ang mga tao dyan ng hari-harian ngayon. Kasi pag yan ang magiging presidente ngayon, nang sobran yung pang-aapi sa kanya, kayo ang balikan yan. Hindi yan kagaya ng ibang presidente na madala sa madala sa buladas. Pero itong si VP, pag yan ang magiging presidente, sabog kayo lahat. Kaya
Kaming mga OFW na nawagan na sa gobyerno ng Pilipinas na ayusin nyo na. Ayusin mo na, Mr. President, kung gusto mong ayusin yan ang pamalakad mo. Kasi kung hindi, magkaroon po kami ng pagpilay sa ekonomiya ng Pilipinas kung hindi mo ayusin yan. Dahil nainis na kami sa mga pamumuno at sa mga patakaran mo na wala kang nagawa dyan, wala kang naiambag dyan. Kung hindi, magpadikta ka lang sa mga tao na sa paligid mo.